kinakailangan pong dumaan po sa korte dahil nga may treaty. Kaya nga hindi ma-invoke ang extradition eh. Yung nga ho yung naging dilema rito. Yung naging gamot ay naging problema. Bakit mo sinurrender? Kung hindi nga ma-extradite, isurrender mo May pa. warrant of arrest po eh. May warrant of arrest po over the individual. Eh, sabi mo naman, hindi natin recognize yung jurisdiction ng ICC. Kung mag-issue sila ng warrant, bakit mo i-implement? Alam niyo ho, we belong to a community of nations and mahirap na pong talikuran ng ating responsibilidad sa community of nations, especially that we have embraced international humanitarian law through Republic Act 9851. Mahirap, Madam Chair. Balikan na lang natin si General Torre o kung okay, Senator Bato. Yes. Balikan natin kasi yung arrest with a warrant, you know very well na arrest with warrant yung sinasabi ninyo. Alin ba talaga, arrest with warrant o warrantless arrest? Asa na ba tayo? Nalito na ako. Di ko na We have a warrant, masundan ma'am. Sorry? We have a warrant. You have a warrant. But nevertheless, meron kayong sinasabing reglementary period. Ma'am, I'm just using it as a yardstick to define new requirements sa arrest with warrant na delivery of the arrested person to the judicial authority na nag-issue ng warrant without undue delay. But in reality po, that yardstick does not exist. Yes, of course, ma'am. Kasi wala naman deadline pag meron kang warrant, di ba? I should have delivered him earlier, ma'am, actually, kung tutuusin. Oh. Kung Bakit hindi, earlier pa? kung hindi ako hinadlangan, ma'am, dapat nadala na kaagad yun sa aeroplano. Ganun ba? Yes, ma'am. Ilan ang aarestuhin ninyo? Isa lang naman, ma'am. E.S. Medialdea, Isa lang naman, ma'am. sino-sino pa, si Attorney Delgra. What's the real reason then? Kung hindi naman, sinabi ninyo, hindi naman talaga warrantless arrest. Wala naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na, natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang, ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a rush. I am not in Kasi the, I am dapat not privy. dadalhin pa yan sa husgado, di ba? That is your that is the No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin niyo rush yan, it's not rush. It's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit
Nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili. Talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung, Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Tapos sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho nag-suffice. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina Prosecutor pa kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Pero kaya ho nag-suffice sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi magkaiba naman, po talaga hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the citing contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What is the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, who gave you the order? Sir. Who gave you the order? The Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po?
Paano naging executive privilege po? Nangyari na, tapos na eh. Sino nag-order Ano yung tanong, ma'am? po? Can I know the question? Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper it to you? I'll give you the break very, very shortly, but in the meantime, can we just finish with Senator Bato's query? Oo, tapusin lang po natin, tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive privilege. Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying I gave the clearance. Yes, you have. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa Senate versus Ermita. Wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Bakit hindi masagot yan? Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba? Ano ho kasi, decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose ng executive privilege. That's the reason why this doctrine was ruled, was drawn by the Supreme Court in the different cases. Kasi Yes, that's right. ang internal deliberations po ng cabinet at top-level leadership ay hindi po talaga pinag-uusapan. I think that we should give it to each other. Yung caucus po na Senate, hindi po pinag-uusapan yan. I was once as chief of staff, I witnessed a caucus of the senators, but I never spoke about it my whole life because that is the way it works. In Senate Kasi kung meron po naging Secretary Remulla, in Senate versus Ermita, it's very clear that General Torre is not covered by the claim of executive privilege. Arresting a person is not a quintessential and non-delegable power of the president. It's very clear. He's not a cabinet member. He's not even the chief PNP. And it's not like this information isn't available elsewhere. And if it's available elsewhere, then we do not need the answer from him, Madam Senator. We will let it go. Partida na lang. Marami tayong linggo na binigay ito. Pero sana mabigyan ninyo kami ng konting linaw kung bakit nagmamadali tayo ilabas ang dating Pangulo. Madam Chair, ang sa akin lang ito, gusto ko bigyan ng DN is not really on the arrest. Yes. Yung pagbiyahe talaga, yung pagsakay ng eroplano, dinala sa dahig. Okay lang arrestuhin nyo. Dalhin ninyo sa competent court. I-surrender nyo sa RTC. Ipakulong ninyo dyan sa krami. Pero yung dinala, sinakay kaagad sa eroplano, very much premeditated na plano. Kaya gusto namin malaman kung sino nagbigay ng order. Yun lang naman ang gusto na yung malaman ng committee na ito. Again, it's covered by executive privilege, sir. I'm sorry. Even with General Torre,
Well, it will go up to our level already. General Torre, and then It will go up to our level already, ma'am. And these are internal deliberations which do not have to be discussed in the open. Which should not be discussed in the open at all. Executive session? I do not believe in executive sessions, sir, because Yes. I've experienced it here and in the House. Habang nag-executive session, may lumalabas na hong information, kaya wag na lang po. But you requested for a 2-minute suspension. We hereby Yes, yes. suspend Please, for 2 please. minutes for biological and other matters the hearing.